Mga idol, kasunod nga po ng naging pahayag ni James Harden sa Philadelphia 76ers ay may lumabas nga pong balita na sisirain nga daw po ng kanyang kupunan ang kanyang NBA career. Yan naman ang ating unang story ngayon at unang aalamin na sasabayan ko na rin ng balitang pinagpipilian na nga po ngayon ng Gilas Pilipinas sina Renz Abando at Kiefer Ravena. Bibigyang linaw na rin natin ngayon ang katotohanan sa likod ng kumalat na balita na pagpunta nga daw ni Kai Sotto sa Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Kasabay nga po mga idol ng pagbisita ni James Harden sa China, sinabi nga po niya mismo sa harap ng media at mga fans na isa nga pong sinungaling ang presidente ng Philadelphia 76ers na si Daryl Morey. At hindi na rin naman nga po siya magiging parte pa ng kahit anumang organisasyon nito sa mga susunod na taon sa liga. Yes mga idol, harap-harapan nga po niyang binastos ang kanyang buong prangkisa, lalong-lalo na si Daryl Morey. Isa rin naman nga ito sa mga paraan ni Harden upang pilitin ng 76ers na i-trade na siya sa lalong madaling panahon ngayong off-season. Ngunit, sa kabila nga po ng nakakagulat na ginawa nito ay naninindigan pa rin naman ang 76ers na hindi nila basta-bastang iti-trade si James Harden kung wala silang makukuhang magandang trade package na bubuhin ng at least isang superstar, ilang magagaling na role players at 4 na future first round pick. Isa pa, kung sakasakali man nga po na hindi sumali si James Harden sa Philadelphia 76ers by November 2, maaari nga pong harangan siya ng organisasyon mula sa pagpirma sa ibang team next summer. Yes mga idol, e-impluwensyahan nga po ng 76ers ang kahit anumang kupunan sa liga at maging sa ibang basketball team na huwag siyang bigyan ng kontrata na siyang posibleng maging dahilan ng pagkasira ng kanyang karir. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balitang pinagpipilian na nga po ngayon ng Gilas Pilipinas sina Renz Abando at Kiefer Ravena. Matapos lamang nga po mga idol na sabihin ni Sir Quinito Henson na mas gusto nga po niya si Kiefer Ravena na makasama sa Final 12 ng Gilas kesa kay Renz Abando dahil mas experiencado nga do ito sa international competition na sinalihan ng ating national team na mga nagdaang taon, ay nagkaroon nga po ng debate ang ilang mga Pinoy fans patungkol dito. Ayon nga po sa ilan, tama rin naman nga po si Quinito Henson, gayong magagamit rin naman nga talaga ng Gilas ang leadership skills ni Kiefer Ravena bilang isang point guard upang maisaayos ang paggawa nila ng play sa kanilang darating na laban. Ngunit meron rin naman nga po mga players o fans ang ating national team na kayang kumuha sa trabahong ito ni Kiefer Ravena, katulad na lamang nina CJ Perez, Ray Parks, hindi kagaya kay Renz Abando na iilan lamang nga daw po ang mga players sa Gilas na merong dissenting opensa at depensa sa loob ng court. Yes mga idol, limitado lamang nga daw po ang mga two-way player ngayon sa ating national team, kaya nararapat nga daw talaga na makasama si Renz Abando kesa kay Kiefer Ravena sa Final 12-man lineup ng Gilas Pilipinas. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan at lilinawin ngayon ang katotohanan sa likod ng kumalat na balita na pagpunta ni Kai Sotto sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, marami nga pong mga fans ang nag-assume na mapupunta si Kai Sotto sa Los Angeles Lakers simula nang mag-post ang kanyang ama na si Ervin Sotto ng mga salitang purple and gold
Alam naman nga po ninyo na kapag sinabing purple and gold, Lakers nga po agad ang pumapasok sa mga fans, gayong eto nga ang official color ng kanilang prangkisa. Pero sa kasamaang palad, hindi lang naman nga po Lakers ang nag-iisang team sa buong mundo na merong ganitong kulay, gayong maging ang NBL teams nga po ng Sydney Kings ay ganyan rin naman ang official color ng kanilang koponan. At base rin naman nga po sa isang source na malapit kay Kai Sotto, Sydney Kings nga daw talaga ang tinutukoy ng kanyang ama ni Kai na si Ervin Sotto sa kanyang naging post at hindi ang Los Angeles Lakers. Kaya dyan palang mukhang magbabalik NBL nga po ang ating kababayan na si Kai Sotto. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.